mga bakla, kagabi nga dito ako natulog sa sofa kasi naghahanap ang katawan ko ng matigas. Pero madalas naman sa kama talaga ako natutulog. Ganyan ata siguro kapag nagkakaedad na. Pero siguro hindi lang din naman ako yung ganito, alam ko marami din makaka-relate. Ito din ang daily routine ko kada umaga ang uminom ng tubig kasi alam naman natin kung gaano ka-importante ang tubig sa ating katawan. Tapos na nga rin pala akong maglaba dyan. Huwag nyo na sanang pansinin yung mga kalat kasi mamaya ko yan lilinisin. Masama lang talaga kasi ang pakiramdam ko simula nung nakaraang linggo. Ipakita ko nga lang din pala sa inyo ang view ng labas ng aming washing room. Medyo marami-rami nga ang aking nilabahan ngayon, kaya ayan, kailangan na natin siyang isampay para matuyo agad. Dito nga sa Korea, kadalasan ang sampayan ay nasa loob ng bahay. Kasi nga kapag taglamig dito, mainit yung sahig. Ito nga ang tumutulong para matuyo agad yung mga sinampay. At kapag tag-init naman, ibubuksan mo lang yung mga bintana at yung pintuan para pumasok yung hangin at yung araw para matuyo yung labahan. Dito nga sa Korea, hindi naman uso ang kasambahay. Kaya ikaw talaga ang kikilos sa sarili mong bahay. Lalo na ang mga babae, kasi ang mga lalaki dito sa Korea ay masyado silang workaholic. Kasi hindi naman pwede na wala kang trabaho dito dahil sa mahal ng cost of living. Inayos ko na rin pala yung kama kasi laging makalat yan kapag si Dudong lang ang natutulog. At kahit nga tag-init dito sa Korea, ipanglamig pa rin yung kumot ko. Kasi hindi naman ako makatulog kung wala akong kumot. Ito nga pala si Pinky ang lagi kong kayakap kapag gabi. Hindi rin naman kasi ako makatulog kapag wala akong kayakap na unan o malambot na isang bagay. Hindi ko rin naman mayakap si Dudong dahil masyado siyang magalaw. Lalabas nga rin pala tayo para magtapon ng basura at para bumili ng aking makakain dyan. Sa kabilang kanto nga lang din pala yung bahay ng isa kong kaibigan dito. Dumating na nga tayo dito sa bilihan ng pagkain, kaso sarado pala siya. Naalala ko, linggo pala ngayon kaya pala siya sarado. Kaya naman, doon na lang ako pumunta sa isang bilihan ng pagkain. At buti na lang, bukas sila. Ang harapan pala nito ay bilihan ng mga ice cream. Gulay nga ang gusto kong kainin ngayon. Kaya naman, naghanap ako sa kanilang mga paninda. Ito nga yung nakita ko, isang pagkain ng Vietnam. Gusto ko nga siyang subukan kasi mukha namang masarap. At hindi nga ako nagkakamali dahil masarap nga siya. Hindi nga rin talaga ako mahilig kumain ng pagkain ng mga Vietnam. Pero kung mapapansin nyo, ang mga Vietnam ay mga slim. Kasi halos kadalasan sa kanilang mga kinakain ay puro gulay.